Thank you very much at magandang araw mga kaibigan. Nagbabalik po ang inyong programa Aksyon Central Luzon Special Edition. Ako po si Sunny Lopez at alam niyo po ngayong buwan po ng Hunyo ay ngayon po yung Father's Day, no? One of the days dito po sa June. Kaya po ang pag-uusapan po natin naman ngayon ay tungkol po sa mga tungkol sa medical facts about men, and we will zero in po sa about the discussion sa prostrate. Kaya we have invited as a special guest for today, a urologist in the person of Dr. Rafael Lizing. Sir, welcome to the show. Hello, good day sa inyong lahat. Kumusta na po kayo, sir? Okay lang po. Okay, at maganda ho itong yung tungkol sa prostate ang pag-uusapan natin, no? Sabi nyo, pag every June, yes, you have a program, yung mga urologist, sir? Opo. It's been tradition to Philippine Urological Association that we've been doing this for during the month of June. Parang offer po natin sa mga fathers, sa mga tatay dyan, kalalakihan, especially 40-year-old and above. During this occasion po, every DRE, we launch usually free prostate clinic. And then kaya po tayo nandito, we're inviting everyone, mga kalalakihan po natin na kaibigan, 40 years old and above, sa June 16, yes, we're going to have our own free prostate clinic sa Sacred Heart po. Actually, we are doing this simultaneous po, and yours truly po, si Dr. Lizing, magmaman po sa Sacred Heart Medical Center. We'll see you there. Ito pong sa Angeles yan? Yes, sir. Yes, yung pong sa may malapit sa Sacred Heart, yung Civilier School? Yes, sir. Yan okay. Po. So, libre yan, ha? Libre po yan. Libre po yan. Libre po yan. Libre po yan. So, in-expect po natin dyan mga kalalakihan. Sinasabi ho ni Doktor dito, 40 and above. 40 years old and above. Bakit po 40 and above, Doc, naman? Hindi ba pwedeng mas bata dyan? Actually po, sir, yung prostate disease po, we found out it can occur sa 40-year-old na lalaki, especially with family history of prostate cancer. That's why we brought down the bracket before 50 and then went down to 45. Now it's 40 because we saw a lot of patients, although hindi naman po gaano karamihan, 40 years old, at 40 years old, sa may mga lahi talaga, nagkakaroon na sila ng prostate cancer. And that bothers us kasi, first and foremost, yung prostate cancer po kasi madaling gamutin during its early stage. That's why we want as much as possible to catch it early. So dapat the earlier the better for the patient. Yes, sir. That's why we as much as possible try to screen every male pag nasa 40 na sila, 40 years old. Sir, yan, maraming factors ang sinasabi nyo, yung edad, no? Yes, sir. Tapos yung sabi nyo, pag nasa lahi nyo, no? Yung lifestyle ho ba, tinitingnan din kung if you're predisposed to have this actually, problem? not much of a lifestyle, sir. Unlike sa mga ibang, for example, sa cardiovascular, mga cardiovascular diseases, usually, yung mga lifestyle nyo, yung palainom, mahilig kumain. Yung iba yon. Ako, kumakain lang ako. Okay. Mahilig kumain ng matataba, sir. Like sa prostate diseases po, in time, whether we like it or not, yes, we're going to face that in due time. Actually, we're talking about the BPH thing or yung pamamaga ng prostata. So, discuss nyo ho ba anong parte ho yan ng katawan natin, yung prostata, bago natin we go to yes, the details, yes. no? For the, ano po ng lahat dyan, mga televiewers natin, ang prostate gland po is actually located below the bladder, urinary bladder, sa pantog ho natin, sa ibaba, nandun yung prostata. Ito po ay ginawa ng Diyos sa atin para makatulong sa procreation. Parang it secretes po, parang gumagawa ng fluid na makakatulong sa procreation po. Yung ejaculation ng lalaki and all that.
sex life, no? Sex life po. Ito rin daw po ang parusa. Pag sumobra, ganyan, sabi nila. Tama ba yun, Dok? Actually, Dito ka raw din pinaparusahan. ang prostate gland po kasi isang gland sa katawan natin na responsive din sa hormone. Ano ba yung hormone ng lalaki? Testosterone po, okay? Yung testosterone, ginagawa ko ng fuel ng prostate gland yan para lumaki din. Okay? Lumaki siya. That's why, pag tumatanda yung lalaki, lumalaki din po yung prostate gland. Yung possibility of that becoming larger as you age. No? Yes, sir. And that would bring you symptom po. Symptoms Ano of... ang mga symptoms? Okay. Pwede ho bang pag-usapan natin Okay, yan? punta ho tayo sa simptoma. We would make a format sa WinSERP po. WinSERP, no? Letter W. Actually, we have weak stream. Ibig sabihin po, usually, makaka-experience po tayo pag tumanda tayo nung yung mabagal na yung tulo. Daloy. Daloy ng ihi. Sabi nga, pag tinatanong ko yung mga pasyente ko, sinasabi ko, Daddy, nababasa na ho ba yung mga paa nyo? Parang ganun. Oo. Yun, weak stream. Isa na ho yun, weak stream. Secondly ho, yung... Kasi pag bata tayo, meron pa tayong contest para palayuan ng hihi, di ba? Yung, oh, yun. Pero when we grow older po, talo na tayo sa mga kabataan. Oo. Meron pong isa, intermittency po. Intermittency. Okay. You would experience intermittency, parang habang umihi po kayo ng ganyan, nag-urinate kayo, is paputol-putol. You would Okay. experience intermittency. Whether you start or you end it, yung pag-ihi po. Yes, paputol-putol po yan. Paputol-putol po yan. Another symptom po is yung tinatawag nating nocturia. During nighttime po, Apo. sino ba naman po sa atin ang gustong gigising tayo para Yes. makaihi lang? Hindi po normal yon. Tatayo kayo, iihi, gigisingin kayo para umihi. Hindi po normal yan. Nocturia. Isang simptoma ho yan. Another, straining. Opo. Pag some men, when they start to urinate po, kailangan silang umiri para makaihi lang. Okay? Isang simptoma ho yan. Parang pinipilit mo para mailabas mo yung... Pinipilitin mo muna para Okay. ipersa mo nyo muna ho. Persa, opo. Isang simptoma ho yan. Ang isa pa is urgency po. Halimbawa, nasa bus kayo, nasa simbahan, nasa mall ho kayo, you would feel the sudden urge to urinate, kailangan makapunta na kayo sa CR. Kung hindi, parang feeling nyo talagang puputok na pantog nyo or mapapaihi kayo. Isang simptoma ho yan. Okay. Another, retention, yung tinatawag namin retention. When you urinate, parang pag tapos ka ng, wala nang dumadaloy, and then still have the feeling of mayroon pa inside you. Isa na ho yan. Lastly ho, 7 ho yan. Lastly, yung frequency na tinatawag. Okay. Okay. Sa definition po namin, within 2 hours, ihi ka ng more than once. Okay. Yun po, yun yung kadalasan ng mga simptoma. Usually po, when we have patients po, ang usually complaint nila, sir, yung nocturia, Yung nocturia. yung paggabi. But what if you drink a lot before you sleep? Well, Isn't that an a cause of yung constant that's why, urination yes during sir, that's why we usually ask our patient, because there's individual patient po na palainom sila. Dok, kasi po, kaya ako may nakakaihi madalas paggabi kasi minom ko ng maraming water. Usually advise them to have lifestyle modification. It's good to drink a lot of water, but before bedtime po, Iniiwasan. usually dinidiscourage namin yan. Bakit po? Bakit? Yun, Doc? the problem of waking up at night, may istorbo ka. Yun po yung isang implication, ihi ka ng ihi. You can, parang, pwede kang bumawi pag daytime na lang. Okay? So, yung pag-inom mo, dapat Before bedtime, bawasan nyo. Before bedtime, let's say you're drinking 1 glass of water before you go to sleep, siguro mga 1/4 na lang. Anyway, drink water siguro several hours before bedtime. Meron kasing sinasabi ngayon,
you drink a lot before you sleep, it helps you in the prevention of stroke, sabi nila eh. Maraming mga, okay. I don't know if those are myths or whatever, no? Pero marami ko sa mga advice na lumalabas, no? Mga medical research daw, ganyan po sinasabi. Pero sabi nyo, pwede naman ni ano yan. Yes, pwede kang bumawi, pwede kang i-adjust nyo yung time. Kasi syempre, pag... Pero ba't puro ihi po yung ano, yung pinag-usapan natin? Oo nga pala. Hindi. Kasi actually, the Halos yung pitong sinabi nyo, may... yes, kasi po diyan magme-manifest yung sintomas. prostate disease eh. Yung pag-ihi, yun yung simptoma niya actually. Okay. So meron din discomfort pala, no? Yes sir, actually we're talking about the BPH per se, no? Ang prostate gland po kasi, there are three diseases that parang pwedeng puntahan ng prostate gland. Opo. The one we have been talking about, sir, is BPH, no? Second list, yung prostatitis. Yung prostatitis naman, ito yung usually it occurs among 40 years old or below, yung mga sexually active individuals. Of course, sexually active, magkakaroon ng UTI, tapos pupunta sa prostate gland, prostatitis. Okay? The third disease among the prostate diseases na pwede natin ma-experience. Family of diseases, no? Well, actually, this is the worst. The worst, prostate cancer. Opo. Ito yung worst. We mentioned a while ago, sir, na sa mga... Yung BPH, ano yan? Ano yung sinabi nyo kanina? Yung una, BPH, yes. It is benign prostatic hyperplasia. Opo. Tapos, yung prostatitis na yun, prostate cancer. Tapos yung worst nga itong... Prostate cancer. Ang isa sa prostate cancer na kinakabahala namin kasi, once you have the symptom, Opo. it is advanced. Kasi usually tumutubo yung prostate cancer, yung nodule, yung bukol po, sa may likuran ng prostata. Okay. Hindi nakikita raw yan eh. No? Mahirap daw. Yun ba yung dinudukot? Yes, the prostate gland. But pag kasi nag-manifest ng symptom yung prostate cancer, ibig sabihin kalat na sa... So, you're trying as much as possible to catch everyone with the early prostate cancer. So, kailangan talaga yung... Kailangan po makapa sila, DRE. That's why we're launching this free DRE every June. Kasi once we do rectal exam, we can palpate the nodule. Yun ang kinakakatakot ng marami. Yes. Pinagkukwentuhan niya mga kalalakihan. Yes, sir. Yun ang iniiwasan natin nila. Yes, sir. Even with the patient na walang simptoma, sir, Opo. may mga bukol yan. Yun ang isang worst scenario. Yun ang worst scenario. Okay. So, kailangan naman 40 ka na pag above. Hindi ba pwedeng mas earlier, magpapa-check up ka na? Ganyan. Well, pwede naman po. Kaya lang, Pero siguro... yung advice nyo... Actually po, nag-adjust na ho kami. Sa 40 years old, usually, siguro sa... Rare yan. Rare pa very, yan. very rare sa kanila yan. Pero merong occurrences na at that age. Ha? Yeah. Meron na po. Nowadays. Yung mga panahon meron. na to. Pero nung unang panahon po, ang ginagawa nyo, 45 ba nun? 45 o 50? 50 po. 50. Tapos naging 45 yan. 45 na naging 40. Okay, pagpapatuloy ho natin ang ating discussion, Doc. No? Very, very interesting po itong topic na to, lalong-lalo na ho sa kalalakihan, mga kaibigan. Pag sa babae kasi, cervix naman ata yung ano, di ba? Yes, sir. Cervix. Tapos sa atin, prostate naman sa lalaki, no? Kaya ho, yung mga kalalakihan dyan, yung lalong-lalo na yung nagde-deny na meron silang sakit, no? Maganda ho siguro, this is an appropriate time. And this is the reason why we have Dr. Lising here with us. So, you be reminded. You are being reminded here not to instill fear in you, no? Yes, Hindi naman tayo nananakot. Pero kailangan ho, hindi kasi... Awareness po. Awareness lang. May kasabihan ho sa medisina, no? That an ounce of prevention is worth more than a pound of cure. Paano mo prevent yan kung di mo naman alam kung meron kang problema ho, mga kaibigan, no? So, magbe-break ho kami, and after the break, we will continue with this discussion that we have with Dr. Rafael Lising, our guest urologist for today.